Magandang araw sa inyong lahat, mga guro, kapwa mag-aaral at mga panauhin. Sa bawat pagkakataong tayo nagsasalita sa harap ng madla, dala natin ang layuning gisingin ang damdamin at bukawin ang isipan. Sa araw na ito, hayaan ninyong talakayin ko ang isang napapanahong isyo na patuloy na bumabalot sa ating lipunan. Ito ay ang patakaran ng ating bansa laban sa droga. Ito ay isang isyong hindi lamang umiikot sa isang batas, kundi sa buhay ng libu-libong Pilipino. Ilang taon na ang lumipas simula nang ipatupad ang tinaguriang War on Drugs. Ngunit sa kabila ng libu-libong buhay na nawala, ang tanong ay nananatili. Nalutas ba nito ang ugat ng problema? Ayon sa ulat ng Human Rights Watch 2023, tinatayang nasa 12,000 hanggang 30,000 katao ang pinatay mula nang umarangkada ang anti-drug campaign sa Pilipinas noong 2016. Karamihan sa mga napatay ay hindi napatunayang may sala at mula sa mga mariltang pamayanan. Sa halip na tulungan, sila'y pinarusahan. Sa halip na gamutin, sila'y tinapos. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, ayon sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, nananatili pa rin ang milyong-milyong drug users sa bansa. Ito'y nangangahulugan na sa kabila ng agresibong kumpanya, hindi pa rin nawawala ang problema sa droga. Ito'y patunay na ang solusyon ay hindi dapat sa dahas, kundi sa reforma. Isang makatao at makaagham at makatarungang tugon sa isang komplikadong suliranin. Ang adiksyon sa droga ay hindi isang simpleng krimen. Isa itong kondisyon na may ugnayan sa kalusugang pangkaisipan, trauma, kahirapan at kakulangan sa edukasyon. Sa ganitong pananaw, hindi makatarungang ituring bilang kriminal ang bawat gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Dapat silang tulungan, hindi husgahan. Dapat silang gamutin, hindi barilin. Dito pumapasok ang kahalagahan ng drug policy reform. Ito ay panawagan sa isang bagong direksyon. Isang polisiya na tinitingnan ang droga bilang usaping pangkalusugan at hindi simpleng usaping kriminalidad. Tingnan natin ang halimbawa ng Portugal. Noong 2001, dekriminalista nila ang paggamit ng lahat ng uri ng droga. Sa halip na ikulong, binigyan ng akses sa libreng gamutan, suporta at edukasyon ang mga gumagamit. Ayon sa Transform Drug Policy Foundation, bumaba ang bilang ng HIV infections, overdose deaths at drug-related crimes sa kanilang bansa. Patunay ito na mas epektibo ang malasakit kaysa dahas. Samantala sa Pilipinas, ayon sa Department of Health 2022, mayroong 53 accredited rehabilitation centers lamang para sa tinatayang 1.7 milyong drug users. Marami sa mga sentrong ito ay malayo, mahal, at kulang sa pasilidad. Dahil dito, ang mga nangangailangan ng tulong ay napipilitang manahimik, magtago, at patuloy na mabulok sa bisyo. Kailangan natin ng community-based rehabilitation programs na mas abot kaya at mas epektibo. Kailangan natin ng mga batas tulad ng panukalang Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Act na layong palakasin ang akses sa libreng gamutan at mga serbisyong pangkalusugan. Ngunit, higit sa lahat, kailangan nating bagkuhin ang kultura ng paghuhusga at karanasan. Ang tunay na problema ay hindi ang mga maliliit na gumagamit, kundi ang malalaking sindikato at ang sistemang hindi nagbibigay ng alternatibo sa mga kabataang nawawalan ng pag-asa. Mga kababayan, kailan pa tayong matututong ituring ang adiksyon bilang isang karamdaman at hindi isang kapintasan? Kailan pa natin magbibigyan ng pagkakataong magbago ang mga nalulung sa droga? Ang reforma sa patakaran laban sa droga ay hindi pagpapahintulot sa bisyo, kundi pagkilala na may mas makataong paraan upang gamutin ang sugat ng lipunan. Hindi solusyon ang bala, kundi ang malasakit. Hindi solusyon ang pangingilag, kundi ang pagyakap. Panahon na upang tigilan ang marahas at madugong kampanya at simulan ang isang mas makatarungan at mas epektibong pagharap sa suliranin ng droga.
Ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa dami ng bangkay, kundi sa dami ng buhay na nailigtas. Sama-sama tayong maglakad patungo sa isang Pilipinas na hindi natatakot, kundi handang tumulong. Hindi nananakit, kundi nagpapagaling. Sapagkat sa isang bansang uhaw sa paghilom, ang reforma ay hindi kahinaan. Ito ay tunay na katapangan. At yun lang po at maraming salamat. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si JVS Malatag, BSED Filipino 3. Ang napili kong talumpati ay tungkol sa divorce, yes or no. Isa sa mga pinakainit at kontrobersyal na usaping legal at moral sa ating bansa ngayon ay ang tanong, divorce, yes or no? Bilang mamamayang Pilipino, tayo ay nahaharap sa isang mahigpit na pagsubok, ang pagtimbang sa pagitan ng pagpapahalaga sa institusyon ng kasal at sa karapatan ng bawat individual na magkakaroon ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas at ang Vatican City na lang ang dalawang lugar sa buong mundo na walang batas sa divorce. Ang tanging legal na paraan upang tuluyang mapawalang bisa ang isang kasal sa pamamagitan ng annulment ayon sa Family Code of the Philippines Executive Order Number 209 ay isang komplikado, mahal at matagal na proseso. Karaniwan, umaabot ito ng daan-daang libong piso at ilang taon bago matapos. Ang tanong ngayon, makatarungan ba ito para sa mga Pilipinong biktima ng pang-aabuso, pananakit at pagkasira ng relasyon? Ipinapanukala sa Kongreso ang Absolute Divorce Bill hango sa House Bill number 9349 na inaprubahan ng House of Representatives noong 2023. Layunin nitong bigyang solusyon ng mga hindi na maayos na kasal at protektahan ang karapatan lalo na ng kababaihan at mga anak. Isa sa mga legal na basihan ng panukalang ito ay ang paglabag sa karapatan ng dignidad at seguridad ng bawat individual. Gaya ng nakasaad sa 1987 Philippine Constitution, Article 2, Section 11, the state values the dignity of every human person and guarantees full of respect of human rights. Gayunpaman, hindi natin maikakaila na may mga argumento laban sa divorce. Ayon sa konserbatibong sektor, ang kasal ay isang sagradong unyon, isang panghabang buhay na pangako. Sinasabi rin ng simbahang Katolika na ang divorce ay maaaring humantong sa pagbagsak ng mga moralidad at pagkawasak ng pamilya. Ngunit, hindi rin ba moralidad ang bigyang laya ang isang taong nabubuhay sa takot at pighati? Ang divorce ay hindi panira ng pamilya. Ito ay paraan ng pagtatama sa nasirang relasyon. Hindi ito obligasyon, kundi opsyon. Hindi ito paanyaya para sa mga mag-asawang may maliit na problema na agad humiwalay. Sa halip, ito ay para sa mga kasong hindi naligtas at hindi na makatao ang pagsasama. Kaya ako po ay tumitindig para sa yes sa divorce. Oo, sapagkat karapatan ng bawat Pilipino ang mabuhay ng malaya, ligtas at may dignidad. Oo, sapagkat hindi lahat ng kasal ay masaya. Oo, sapagkat ang pagmamahal sa sarili ay dapat pahalagahan gaya ng pagmamahal sa pamilya. Sa huli, ang tanong ay hindi lang yes or no, kundi makatao ba o hindi?
At kung makatao ang pagbibigay ng bagong simula, bakit hindi? Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako'y narito ngayon upang bigyang tinig ang isang isyung matagal nang bumabagabag sa ating lipunan, ang child labor o sapilitang pagtatrabaho ng mga bata. Isang kasanayan na tila ba tinatanggap na lamang ng iilan, ngunit sa totoo'y isang malinaw na paglabag ito sa karapatan ng mga kabataan. Ayon sa International Labour Organization or ILO, tinatayang 160 milyong bata sa buong mundo ang sangkot sa child labor noong 2020. Sa bilang na ito, mahigit 63 milyon ay nasa rehiyon ng Asia at the Pacific. Kasama na ang Pilipinas. Nakakabahala, hindi ba? Ngunit ano nga ba ang child labor? Hindi ito basta pagtulong ng bata sa mga gawaing bahay o pagtulong sa pamilya. Ang child labor ay ang anumang uri ng trabahong pumipigil sa bata na makapag-aral, makapaglaro at lumaki ng ligtas at malusog. Ayon sa Republic Act number 9231 o ang Special Protection of Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, ipinagbabawal ang pagtatrabaho sa mga batang edad 15 pababa. Maliban na lamang kung ito'y bahagi ng edukasyon o isang ligtas na makataong gawain. Ngunit sa kabila nito, may mga batang pinapasan ang mabibigat na sako, nagtatrabaho sa mga minahan, bukid at pabrika kapalit ng kakarampot na kita. Madalas ay para lamang may makain sa buong araw. So ang tanong, nasaan tayo sa laban na ito? Bilang kabataan, guro, magulang o leader ng komunidad, may papel tayong ginagampanan upang wakasan ang problemang ito. Huwag nating hayaang ang mga batang dapat ay nasa silid-aralan ay mapadpad sa lansangan upang magbanat ng buto. Huwag nating agawin ang kanilang kabataan. Ayon nga kay Gat Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit paano magiging pag-asa kung sila'y pinahihirapan, pinagsasamantalahan, at ninanakawan ng kinabukasan? Kaya't nananawagan ako ngayon sa ating lahat, pairalin ang malasakit, igalang ang karapatan ng bawat bata, ipaglaban ang isang mundong ligtas at makatao para sa kabataan. Dahil ang tunay na pag-unlad ay hindi pagsusukat sa kita, kundi sa kung paano natin pinangangalagahan ang kinabukasan. At ang kinabukasan ay nasa kamay nating mga kabataan. Maraming salamat po at naway gisingin natin ang diwa ng pagkakaisa para sa kabataang Pilipino. Magandang araw po sa ating lahat, sa lahat ng mga mag-aaral, mga guro, at sa lahat ng mga panauhin. Ako po si Myra Umak. Ako ay narito ngayon upang bigyang liwanag ang isang maselan ngunit napakahalagang usapin sa ating lipunan, ang prostitusyon. Isang isyong matagal nang umiiral, ngunit patuloy pa rin pinagdidebatehan, hindi lamang sa aspeto ng moralidad, kundi pati na rin sa aspeto ng batas. Ano nga ba ang prostitusyon? Ayon sa Republic Act number 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, ang prostitusyon ay isang uri ng pagsasamantala kung saan ang isang tao, kadalas ay babae o bata, ay pinipilit o pinapahintulutang makipagtalik kapalit ng pera o anumang pabor. Sa ilalim ng batas na ito, ang prostitusyon ay hindi lamang isang krimen, kundi isa ring anyo ng human trafficking. Noong 2012, pinalakas pa ito sa pamamagitan ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act or RA 10364 kung saan mas pinalawig ang definisyon at pinalakas ang mga parusa. Ngunit, bakit ba ito patuloy na umiiral? Una, dahil sa kahirapan. Maraming kababaihan at kabataan ang napipilitang pumasok sa ganitong uri ng trabaho.
dahil sa kawalan ng oportunidad. Ikalawa, kakulangan sa edukasyon. At ikatlo, ang kultura ng pananahimik at pagtanggap na para bang wala tayong magagawa. Ngunit may magagawa tayo. Hindi sapat ang basta paghusga o pagparusa. Dapat nating tanungin, ano ang mga ugat ng problemang ito? At paano natin matutulungan ang mga biktima ng sistemang ito? Hindi dapat kriminalisado ang mga babae o lalaking nasadlak sa prostitusyon. Ayon mismo sa RA 9208, ang mga biktima ng human trafficking ay nararapat tulungan, hindi parusahan. Ang mga dapat managot ay ang mga bugaw, trafficker at mga kliyente na patuloy na nagsasamantala. Mga kababayan, ang prostitusyon ay hindi simpleng trabaho. Ito ay salamin ng kahirapan, kawalan ng proteksyon at kakulangan ng suporta sa sektor ng kababaihan. Ang tunay na solusyon ay nakasalalay sa edukasyon, oportunidad sa trabaho at mas matatag na implementasyon ng batas. Sa huli, tandaan natin na ang lipunang hindi kayang protektahan ang moralita, ang kababaihan at ang kabataan ay isang lipunang unti-unting kumikiling sa kawalan ng hustisya. Naway tayong lahat ay maging parte ng solusyon, hindi ng pananahimik. Maraming salamat po. Ang droga ay hindi solusyon kundi simula ng kapahamakan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay narito ngayon upang talakayin ang isang napakahalagang isyu na patuloy na sumisira sa buhay ng maraming Pilipino, ang pag-abuso sa droga. Sa simula, ang droga ay parang matamis na panghako, nagbibigay ng panandaliang saya, lakas ng loob, o kahit pagtakas problema. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang laso na unti-unting sumisira sa katawan, isipan, pangarap at kinabukasan ng isang tao. Marami na tayong narinig na kwento, isang matalinong estudyante na nalulong sa masamang bisyo at hindi na nakapagtapos. Isang mabuting anak na naging sanhi ng pagdurusa ng kanyang pamilya dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, o isang dating maayos na mamamayan na naging kriminal dahil sa epekto ng droga. Ang droga ay isang problema ng isang tao, ito ay problema ng buong lipunan. Apektado ang pamilya, paaralan at buong komunidad. Kapag may isa sa atin na bumagsak sa droga, lahat tayo ay apektado. Ano nga ba ang ating magagawa? Una, mag-umpisa sa sarili. Iwasan natin ang tukso at matutong tumanggi. Hindi hadlang ang kahirapan o problema para tayo ay maligaw ng landas. Pangalawa, maging edukado at maalam sa masamang epekto ng droga. Ang tamang impormasyon ay sandata laban sa kamangmangan. At ang pangatlo, maging boses ng pagbabago. Hikayatin natin ang iba na mamuhay ng malinis at suportahan ang mga kumpanya laban sa illegal na droga. Higit sa lahat, huwag nating hayaang sirain ng droga ang ating mga pangarap. Tayong kabataan ay pag-asa ng bayan, pero paano kung tayo mismo ay winasak ng bisyo? Sa huli, tandaan natin, ang tunay na lakas ay hindi makukuha sa droga. Ang tunay na lakas ay nasa taong marunong umiwas sa tukso at marunong pangalagaan ang kanyang kinabukasan. Maraming salamat po at naway maging inspirasyon ang talumpating ito upang tayo ay mamuhay ng malinis at may dangal. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko simulan ang aking talumpati, nais ko kayong anyayahan na sagutin kahit sa inyong isipan lamang ang isang simpleng tanong. Ano ang wika ng puso mo? Kapag umibig ka, nasasaktan o nananabik, anong wika ang kusang lumalabas sa iyong bibig? Ingles ba ito? Kastila, Hapon o wikang Pilipino? Kung ang wika ang puso ng ating pagkatao, nasaan na ito ngayon? Ngayong araw, samahan ninyo akong suriin ang kalagayan ng wikang Filipino at muling yakapin ang halaga nito sa ating buhay bilang Pilipino. Mga kababayan, kung aalisin sa atin ang wikang Pilipino, sino pa tayo? Kung sa sariling bayan, mas pinipili nating magsalita ng Ingles,
Paano natin tunay na may papahayag ang ating damdamin at pagkatao? Isipin ninyo, isang batang komportableng magsalita ng Ingles kaysa Pilipino. Isang artista sa telebisyon mas pinipiling gumamit ng konyo o Taglish dahil mas sosyal daw pakinggan. Isang opisyal na nahihirapang gamitin ang sariling wika sa talumpati. Ganito ba ang hinaharap ng ating wika? Sa kasalukuyang panahon, ang wikang Filipino ay humarap sa matinding hamon sa halip na maging pangunahing medyum ng komunikasyon at edukasyon sa lahat ng antas. Unti-unti itong natabunan ng wikang Ingles at ng mga banyagang wika. Ayon kay Dr. Wilfredo Villacorta, dating komisyoner ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang patuloy na pag-angat ng Ingles sa mga institusyon ay nagpapababa ng pagpapahalaga sa wikang Filipino, lalo na sa edukasyon at media. Pagamat may batas republika bilang 7104, kulang pa rin ang konkretong hakbang para maisulong ito sa akademya at pamahalaan. Ayon sa 2019 survey ng Social Weather Stations, 76% ng mga Pilipino ang komportabling magbasa o makinig sa Ingles sa mga teknikal na usapin. Ngunit, 93% ang nagsabing mas nauunawaan nila ang mga konsepto kapag ipinaliwanag sa Filipino. Ipinapakita nito na may kakayahan ang wikang Filipino, ngunit hindi ito nabibigyan ng sapat na espasyo sa formal na institusyon. Sa kabila nito, kapansin-pansin na sa maraming universidad, Ingles pa rin ang pangunahing wika ng pagtuturo, lalo na sa mga kursong nakatuon sa pandaigdigang merkado. Sa social media naman, laganap ang paggamit ng Taglish ng mga influencers at content creators, na bagamat likas sa kabataan ngayon, ay maaaring humantong sa unti-unting pagluimot sa purong wikang Filipino. Hindi natin may tatangging mahalaga ang globalisasyon. Kailangan nating matutunan ang mga banyagang wika upang makasabay sa takbo ng mundo. Ngunit ang tanong, sa ating paghahangad na makipagsabayan, kailangan ba nating kalimutan ang sarili nating wika? Ang wika ay hindi lang kasangkapan sa komunikasyon. Ito ay salamin ng ating kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan. Kapag tinalikuran natin ang sariling wika, para na rin nating isinuko ang ating pagka-Pilipino. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng wikang Filipino. Magsimula tayo sa simpleng hakbang. Gamitin at ipagmalaki natin ito sa araw-araw, sa paaralan, tahanan, social media at opisina. Huwag nating ikahiya, bagkus ay isa puso dahil sa bawat salitang Pilipino na ating binibigkas, muling nabubuhay ang ating pagka-Filipino. Mga kababayan, huwag nating hayaang mamatay ang ating wika, sapagkat kasama nitong mamamatay ang ating pagkabansa. Taguyod natin ang wikang Filipino, hindi lamang tuwing buwan ng wika, kundi sa bawat araw na tayo nabubuhay bilang Pilipino. Wika natin, buhay natin. Ipaglaban natin ito. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko simulan ang aking talumpati, nais ko kayong aanyayahan na pumingkit sandali. Isipin ninyo ang mundong puno ng lunti ang kagubatan, malamig na simoy ng hangin, malinaw na ilog at dagat, at asul na langit. Ngayon ay dahan-dahan ninyong idilat ang inyong mga mata at itanong sa sarili. Ito pa ba ang mundong ginagalawan natin ngayon? Kung ang sagot ninyo ay hindi, ibig sabihin may mali na. At ang pagkakamaling ito ay nag-uugat sa isang isyong hindi dapat ipagwalang bahala, ang global warming. Ano nga ba ang global warming? Ang global warming ay ang patuloy na pagtaas ng temperatura ng mundo dahil sa pagdami ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide mula sa pagsusunog ng
mga fossil fuels, industriyang walang malasakit sa kalikasan at walang patid na pagputol ng puno. Ang epekto nito ay hindi lamang nararamdaman sa ibang bansa. Tayo mismo dito sa Pilipinas ay saksi sa lumalalang init ng panahon. Pagdating ng mga bagyong dati ay bihira lang at pagbaha na kahit kunting ulan lang. Sa kasalukuyan, naramdaman natin ang epekto ng global warming. Ayon sa United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change or IPCC 2023, tumataas ng halos 1.2 degree ang average global temperature mula noong pre-industrial period. Bumabaha ang mga syudad, natutunaw ang mga yelo sa Arctic at dumami ang matitinding bagyo at tagtuyot. Hindi ito kasang-isip o haka-haka. Araw-araw tayong pinaalalahanan ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng babala, marami pa ring tila bingi at bulag. Tayo mismo ay minsan naging bahagi ng problema. Sa simpleng pagtapon ng basura sa hindi tamang lugar, paggamit ng plastik na hindi nabubulok, o pagwawalang bahala sa mga patakaran ng kalikasan. Ngunit, hindi pa huli ang lahat. Maaari tayong maging bahagi ng solusyon. Magsimula tayo sa maliliit na hakbang. Pagtatanim ng puno, pagre-recycle, paggamit ng eco bag sa pamimili, at pagtipid ng kuryente. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang paglalaganap ng kaalaman. Ika nga, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ngunit, hindi lahat ng kabataan ay may responsibilidad, kundi tayong lahat. Kaibigan, ang mundo ay hindi natin pag-aari. Tayo ay tagapangalaga lamang. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka dumating ang panahon na wala tayong magagawang tama pa. Kaya't sa huling pagkakataon, muling isira ang iyong mga mata at sa bawat tibok ng iyong puso, itanong, anong mundo ang iiwan ko sa susunod na henerasyon? Isingin natin ang ating diwa, tayo na tumilos para sa iisang tahanan, ang inang kalikasan. Maraming salamat po.